ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis na serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Salamat, Okay, President. salamat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Mga balita ngan impormasyon nga angay hibro ang mga isyu nga kinahanglan aksyonan. Ini pagtitirukon nga nigpapahamtang ipinagihan programa Agenda Hautso gikan sa Philippine Information Agency Eastern Visayas. Igpapalangat tayo ang mga Agenda Hautso nga napapanahon ngan sadang pagdagdon. Eastern Visayas, Habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda.
Halinyada han mga balita. Filipino-ASEAN nga pagkaon igin pakilala han DOT como kaparte han Filipino Food Month celebration dinhi ha Eastern Visayas. National Immunization Program para han pagtigaman han World Immunization Week ginpahigayon ha Maasin City. Catbalogan City nakiusa ha World Immunization Week 2026 nanhatag hin libre nga mga bakuna. Tulong nga renewable energy projects sa Sinirangan Visayas, aprobado na han Bureau of Investments. Pagpreserbar han kalibungan, sentro han pagsalinurog han Earth Month. Kauswagan Caravan, nagpapabaskog han progreso han komunidad han Northern Samar. DTI Consumer Awareness and Responsive Education Seminar gindumara hakan Avid Eastern Samar. Maghanda summit han DOST, ginhag-in ang mga LGUs hapangandaman ha mga trahedya ng kataradman. Arasada Balita, US Balikatan Troops bumulig han pintahang pagkakaisa mural activity han Philippine Army. Pagpahilawig han Local Amnesty Program, ginuyunan han RTF LCAC, han News and Information Center, PBBM, pabahay ng mga programa ng gobyerno, padayon habot nga han krisis, ha enerhiya nga lima pa nga mga ayat han nasod. Masobra 3,400 ka parag-uma, ngan baro pangisda ha Basay Samar, nakatagamtam hinbulig, ilarom han Presidential Assistance Program. Nga na istorya panlawas, sakit nga leukemia, pag-iistoryahan. Mga detalye, hanaton mga balita, masunod na! Maupay nga oras makasangkayan ini ang amo ni ka-14 na edisyon ng Season 2 ang Agenda 8. Hinaot-unta na ada ka mga maupay na kahimtang niya na. Ako ay Frederick Homeres. Bisa naluyong ang kapasuhang panahon, padayon na namang pagbantay han mga balita nga impormasyon, agud lamay padangat ha iyo. Ako, Steffi Libarios. Tutok pirmi hamon kada semana nga edisyon ng Agenda 8. Ang pirmi niyo makikita na Facebook pages ng Philippine Information Agency, Eastern Visayas. Ako si John St. Zon. Ang Agenda 8 ini masusundan ng mga estasyon ng Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Sogod, ng Radyo Pilipinas Borongan, upod pa ha 94.9 Infinite Radio Villaba, DYRK Radyo Calgara, ng Berada Teleradyo, ha IBC 6 Hanpalo. Ini Jane Sanyano Gay, ini an EU. Agenda 8, Year 2. Agenda House. Filipino-ASEAN pagkaon gin pagilalahan DOT kamo kapartihan Filipino Food Month celebration dinhi ha Eastern Visayas. Adin report ni Rian Arinto ang PI Eastern Visayas. Pagkaon ang usa nga paagi para pagsumpayon ang iba-iba nga mga kultura. Dinhi nga Eastern Visayas, ang pagkaon hindi rila simpleng andam, kundi iniin kapartehan aton kultura, tinipigan nga hinumduman ngan pangilalaan. Hapag sa linurog han Filipino Food Month yan nga Abril, ang Department of Tourism Eastern Visayas in naghatag hinigayon nga kilalon ngan tilawan ang mga pagkaon nga Filipino pero may halo ngan rasa nga ASEAN. Hakada putahe, makikita ang impluensya han aton mga amyaw nga mga naso da ASEAN, sugad ang Thailand, Vietnam, Malaysia ngan Singapore. Ha Filipino-ASEAN Degustation Experience, igin patilaw ha mga bisita ang mga pagkaon nga tikang ha mga nasod nga miyembro han Association of Southeast Asian Nations, pero may kagat ngan rasa nga Pilipino. Subala kan DOT Regional Director Karen Tiopes, ini nga mga pagkaon in pamilyar ha mga taga-Eastern Visayas, kundi may bag-o nga timpla, may tradisyon, ebolusyon, ngan labawhan nga tanan, may istorya hin pagkaurusa. So this theme beautifully captures what we gather here to celebrate this afternoon. It reminds us that while Filipino cuisine is deeply rooted in our own history and identity, it is also part of a larger, vibrant tapestry of flavors shared across Southeast Asia. Yan nga tuig ang Pilipinas inananagbalay han 2026 ASEAN diin durodilain nga mga harampang ngan oro istorya ani himuon han nasod bahin na politika, seguridad ngan ekonomiya. Ipinaagi han Food Month celebration na ipapakita han nasod ang suporta para hininga burhaton panagbalay han Pilipinas. Samtang kaparte naman ng selebrasyon ang duha ka adlaw nga Eastern Visayas Street Food Fest nga ginbuhat ha Magsaysay Boulevard, Syudad han Tacloban.
Dinhi ginpakilala ang mga tradisyonal nga mga karanon han rehiyon nga ginbibiling adlaw-adlaw mahitungod han nahiaraan nga rasa. Tikang ha PIA Eastern Visayas, Rayan Arinto, ini ang iyong agenda ha 8. National Immunization Program han pagtigaman han World Immunization Week gimpahigayon ha Maasin City. Ang detalye gahatag ni Bong Pidalino han PIA Southern Leyte. Sobra sa napulog duha ka mga batang puya, edad 4 ka buwan ngadto sa usa ka tuig, ang nabakunahan sa gihimong ceremonial vaccination pagka Biyernes, Abril 24 sa City Gym. Pagsaulog sa World Immunization Week, uban sa lokal nga tema Bakuna at Proteksyon ni Baby My Responsibility. Usa si Jennifer Natwil, 21 anyos, taga Barangay Cumbado, ang nagpabakuna sa iyang 1-year-old nga anak ug dako ang iyang pasalamat sa pangagamhanan. So much DOH sa nagpasigdaan din sa mga bakuna o sa para sa mga bata program. Thank you so much sa gobyerno nga mao'y nagpasigdaan. Lain pa, mawang 4 ka buwan nga anak ni Ambit Asturga, 26 anyos, ang nabakunahan. Salamat po sa DOH sa pagbakuna sa baby ko na 4 months old. Malaking bagay po ito para sa kanya. Thank you po. Gidaig ni City Mayor Luz Mercado ang mga frontline health workers sa ilang serbisyo uban ng pasalamat nga napili ang syudad isip mo'y dapit sa launching. The purpose of this celebration is clear and very important: to strengthen public awareness of the life-saving value of vaccines, to encourage full and timely immunization among children and families, and to ensure that no one is left behind. Samtang si Vice Governor Rosa Emilia Mercado midasig sa mga ginikanan nga pahimuslan ang kahigayunan nga babakunahan ang ilang mga anak ang gigdugang panagang aron dili dali matakbuyan sa sakit. Sa mga ginikanan, hinaunta dili ni nato i-take for granted ha ato gadyong pabakunahan ang atong mga kabataan. Pahimuslan kay libre gikan sa ang gobyerno. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pidalino alang sa Agenda ha 8. Catbalogan City, ikiusaha World Immunization Week 2026. Nanhatag hinlibre nga mga bakuna. Adi ang detalye kan Aaron Cotihar han PIA Samar. Aktibo nga nakiusaan Catbalogan City han paglunsad han World Immunization Week 2026 didan ika-24 han Abril hakan Lapuas Covered Court. Ang libre nga pamakuna nga information drive ingin pangunahan ng City Health Office para naprotektaran ang kabataan kontra ha vaccine preventable diseases. Sumalakan Christine Adrian Dayag, National Immunization Program Coordinator han Catbalogan City Health Office, kinibitaran nira ang 30 kananay upod an era mga anak ng target mabakunahan ang edad 0 to 23 ka bulan. Upodhan mga bakuna nga ginhatag amo ang Penta o 5-in-1 vaccine, inactivated polio vaccine o IPV, ngan measles, mumps, and rubella o MMP vaccine. Gintagan hindoon ni Dr. Ludina Insigne, ha Provincial Department of Health Office, gaan bakuna inepektibo nga paagi agon mapugnan ang sakit ngan makatalwas hin kinabuhi. Ang bakuna ay isa sa pinakamabisang paraan upang maiwasan ang sakit at mailigtas ang buhay. Sa bawat batang nababakunahan, may isang kinabukasan na ating pinangangalagaan. Nagpasalamat naman ni Diana May Arsenio, housewife, taga Barangay Canlapuas, han libre nga bakuna, kan sakto nga na kompleto inihan iya anak nga babayi. Gintagan liwat ininiya hinimportansya para naprotektahan ang iya anak kontrahan mga sakit. Laking pong salamat namin po kasi po libre po dito yung vaccine. Pwede po anytime pwede po magpabaksin na wala pong bayad, kaya po thankful po kami na meron pong libreng vaccine po dito. Tikang ha PIA Samar, Aaron Ikotihar, ini ang iyo agenda 8. Tulong ka renewable energy projects sa Sinirangan, Visayas, aprobado na Han Bureau of Investments. Ang report, tikang kan Alet Reyes, Han PIA Leyte.
Tulong nga renewable energy projects sa reyon ay nakikita ng mga economic planners nga makakabulig pag-unhan ng ekonomiya din nga sinirangan Visayas. Ini mahuman nga huminay hatong hubusan ng ekonomiya ng reyon, didahan na kalabay nga tuig pinaagihin 1% nga economic growth. Sa Malacan Department of Economy, Planning and Development 8 Regional Director Maylene Rosales, nga tulong nga renewable energy projects ang aprobahan na han Bureau of Investments nga magdadara in for luminous 33.39 billion pesos nga investments nga ni reyon. Ini nga renewable energy projects of investments nga magdadara in for luminous 33.39 billion pesos nga investments nga ni reyon. Ini nga renewable energy projects among 100 megawatt solar farm project sa Barangay Ginsiaman, San Miguel, Leyte, and 304 megawatt wind power project sa San Isidro Northern Samar ng Calbayog City, and ang solar photovoltaic power plant sa San Agustin, Babatngon, Leyte. The government is pursuing strategies to reduce dependence on imported oil by promoting renewable energy, accelerating the transition to cleaner transport technologies, and advancing the development of nuclear power. The Energy Efficiency and Conservation Act further supports reduced fuel consumption by encouraging energy-efficient technologies across industries and households. Humabubo ang economic growth han Region 8 tika nga 6.1% didan 2024 nga daha 1% na lang nga pagtubo didan nakalabay nga tuig. Nakikita nga rason amo ang pagsarado han pasar nga nakaapekto han import nga pangempleyuhan, ang pagkaada load limit sa San Juanico Bridge nga nakaapekto ha transportasyon nga panegosyuhan nga ang sunod-sunod nga bagyo nga maraot nga panahon nga nakaapekto naman han agrikultura. Tigang Philippine Information Agency Leyte, Alet Reyes, ini ang EU Agenda Ha-8. Pagpreserbar hang kalibungan sentro hang pagsiling orog han Earthman. Ang report hini ni Jasmine Kate Agosto han PIA Leyte. Masunod na. Hapag sa linurog han Earth Month yan nga bulan han Abril, naging kaparte ang Philippine Information Agency Eastern Visayas, kaupod ang iba pa nga mga media personnel, hapag obserbar hagin dumara nga Biodiversity Assessment and Monitoring System, hapanguna han Department of Environment and Natural Resources, hapag bisita ha sa Hoton Cave and Natural Bridge, nga na Samar Island Natural Park Habasay Samar, personal nga nakita han PIA, ang magkadurdilain nga klase hintamsi, iba pa nga hayop, ngan mga hektaas nga punuhin kakahuyan nga diri nakikita ha iba nga lugar. Panuyuhan aktibidad nga malibot ang lugar pinaagihin pagbaktas agud masabtan ang kamutangan han palibot ngan masolusyonan kung ano ang mga nakakapeligro hini. Ginkumpirma ni Sheena Garces, usaha mga forest technician ng Samar Island Natural Park nga nakakaupat ka beses sa usa ka tuig ang era pagdumara hin Biodiversity Assessment and Monitoring ngan base naman ha era nakita ang pagutod ngan pagsunog han mga puno amo ang era nahisabtan nga pinakadelikado nga natabo ha lugar. Adto nakita namon nga amo nga yan nga buti laan mga present na birds kay dako na ngayon ang kaingin damo ang mga inutudan nga kanan kahoy nakakaapekto kasi ito siya kay dira sila na okoy ba, so dapat ito na inyong ginkuha na kahoy, ang damage na kahoy inyo aliwat itong sa saliwanan. Magtatanom ka mo. Ginaaghat ni Garces ang publiko, labinan mga agsob manguha in mga kahoy ngan tanom nga batasanon ang pananom o tree planting, agud mabalyuan ang ginkuhaan ha kagurangan ngan basi mamintinar ang urukyanan mga hayop tungod gihapon nga nakakabulig ang mga puno ha pagpugong hin pagbaha ngan pagtunuan. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine Kate Agosto, ini ang iyo agenda Ha-8. Kauswagan Caravan nagpapabaskog hang pagprogreso hang komunidad ng Northern Samar. Adin report nga Eileen Diaz hang PIA Northern Samar. Ginhimo sa diri pala maiha ani ka 40 nga Kauswagan Caravan balik sa kundin ini nagtikang una sa bungto sa San Isidro sadto Nobyembre 22, 2019. Ang Kauswagan Caravan in flagship program sa gobyerno probinsyal kundiin ginkakadto ang mga barangay nga hagrayo para maghatag bulig, asistensya, serbisyo nga diri natatagamtaman san katawhan sa athaw nga mga lugar. Pagdara san mga serbisyo tikang san gobyerno, lokal nga nasyonal nga bisan pa man tikang san pribado nga sektor nga non-government organizations nga mga grupo. Nasugad si Miss Jen Darish at Provincial Social Welfare and Development Officer nga mauan ng kapadalagan sa programa nga labot sa dagmit o immediate assistance sugad sa panhatag pagkaon, pagpabulong, iba pa nga basic services
An mas dako nga bulig mawan kay babruan nga ginpapabilin san katawhan o benepisyaryo san ginkakadto nga komunidad. Sugad halimbawa san kay babruan nga da san mga ahensya san gobyerno paunano makatagamtam san magkadurdilain nga serbisyo. Paunano maiparehistro ang sayo nga tawo. Paunano makakuha lisensya ang mga motorista. Ang pakagtagamtam sa serbisyo pagtag-agrikultura pati na ang insurance ng iraumhanan. Ang kay babruan san katungod san pagtaga-propriedad dida san legal consultation ngan kundiin makapalista ngan makapaabil san training nga ginpapadangan san TESDA, DOST, DTI paano makakuha scholarship para sa itong estudyante, paano makahanap trabaho nga ginabrihan san doling and peso ngan iba pa. In addition, impact. One word lang, siguro. It's on empowerment. So, through education, karamihan kasi when we do the community needs assessment, marami pa rin sa families natin, individuals, even the communities, hindi aware of even yung mga government services, hindi pa sila aware. So, through the Kauswagan Caravan, kasi nakikilala nila ang iba't ibang ahensya. And plus points na, bonus points na meron tayong napapasama from the private organizations, from the private institutions na kung saan nakakapagbigay rin sila ng serbisyo, ng mga services nila. Pero yung sa government na sector siguro, malaking tulong yun kasi it's a way of educating them kung saan sila pwede mag-avail ng services, saan sila pwede maka-access. And hindi all the time dole out lang kasi madalas yun yung alam ng ating pamilya. It's more on dole out, pamimigay lang. Pero apart from those two, it's beyond the dole out. Mas marami silang alam nila saan sila lalapit kung halimbawa nagkasakit, halimbawa kailangan nilang kumuha ng civil registration, alam nila kung saan sila lalapit, and even the process nalalaman nila. So I guess it's one way of empowering our families and the communities itself. Ang pinakaimportante nga gindadarasan Kauswagan Caravan nga daasan katawan nga diri sira nagpapabilin nga mangmang o inosente san mga serbisyo nga yaon ang gobyerno dugang ni Daresh. Plano sa probinsya nga kada bulan yaon Kauswagan Caravan antes matapos ang tuig ngan mapaluag pa ang serbisyo nga mapapadangat sa nungod nga nanginhanglan nga komunidad. Sa ika-40 ang Kauswagan Caravan, ini nakag-service in 2,045 nga pamilya ngan umabot 7,022 nga mga tawo. Kikang sa Philippine Information Agency, probinsya sa Norte, San Samar, ini sa Aileen Alazon Diaz para sa Agenda H8. DTI Consumer Awareness and Responsive Education Seminar Gendumara, Hakan Avid, Eastern Samar. Ang detalye hining report, ihatag ni Samuel Candido han PIA Eastern Samar. Malinamposan nga Gendumara ang Consumer Protection Division han Department of Trade and Industry Eastern Samar Provincial Office o kon DTI SPO ang Consumer Awareness and Responsive Education Seminar o kon CARES haton Abril 21 dito sa Barangay Carolina ngan Barangay Canteros ngan hanon Abril 23 dito daman na Barangay 1 and 2 Canabid Eastern Samar. Ginpangunahan ang aktibidad ni Consumer Protection Division Chief Mrs. Ligaya C. Katuday, kaupo nila Isidro Aporto, Trade and Development Specialist nga Nooy Cibola, Consumer Protection Division Clerk. Ang katuyan na nasabi nga seminar, amo para mapakasugan ng babruan han mga senior citizen ngan mga barangay officials na may kalabutan han era mga katungod ngan responsibilidad como mga konsumidor o pumapalit lakip ang mga importante nga mga probisyon nga nakasaad ang Republic Act number 7581 o kon ang sinisiring nga Price Act of the Philippines base maprotektaran ang mga senior citizens kontrahan mga limbong nga mga negosyante ngan masiguro nga masunod ang husto nga eksakto nga presyo ang mga papliton. Naginigayong gihapon ang nasabi nga seminar para agad mabaton ang era mga pakiana ngan agad may baroan pa ang mga programa ngan mga serbisyo na sabi nga ahensya. Por lo menos 600 nga mga senior citizens nga mga barangay officials ang tinambong nga nasabi nga katitero. Naghatagin mga positibo nga mga reaksyon ang mga partisipante nga nagpasalamatan ng babruan nga era nakuha nga ang klarado nga pagsaysay nga pagtalakayan mga research person.
Usa nga partisipante Mrs. Natividad Pinggil, hiyanag siring maupay ini nga seminar kay damon amon himbaruan tikang ha DTI. Ngan maupay nga kami nga mga senior citizen, hindi rin kami gihapon niya nga limtan ng gobyerno. Haton Marso 17 nga dan Marso 23, nagdumarog gihapon ang DTI hin mga siring nga care seminar ang mga barangay 1 and 2, Kampidhan, Nina, Pagbabangnan, ngan San Isidro, and San Julian, Eastern Samar. Ini nga mga pitad ng DTI SPO ay nagpapakita na irapaday nga panginano ng paghatag ng eksakto ng tamang serbisyo ngadto ng mga katungod ng mga konsumidor ang probinsya ni Eastern Samar pinaagyan era mga programa. Tikang PI Eastern Samar, ini Samuel D. Candido para han agenda ha 8. Naging positibo ang feedback ng mga alkalde ng Local Disaster Risk Reduction and Management Officers sa Eastern Visayas hagi dumarang nga maghanda summit ng Department of Science and Technology o DOST Hapalo Leyte. Ginhulagway ni Palo Mayor Medius Maten Petilia, Presidente han League of the Municipalities of the Philippines Leyte Chapter ang importansyahan katitiro kadiri la usa nga pure meeting kundi usa nga pamaagi para mas nga may baro ang mga taga-reyon han posible nga kadilikaduhan darahiton mga natural hazards nga nakapalibot ha aton. Gindayaw naman ni Mayor Bernie G. Takoy han matag og Leyte ang DOST kapag dumara hini mahitungod na usa ini nga pamaagi para makag-andam ang mga LGUs han tiarabot nga mga disasters. This is one way also of for the preparedness of our municipality. Kaya mas maganda na nga ito ngayon. Pinag-usapan naman yung mga posibleng disasters, yung mga pwedeng mga hazards na nandyan sa mga bayan-bayan natin na pwedeng mapaghandaan habang hindi pa ito nangyayari. Ginexplikar ni DOST Secretary Renato Solidon Jr. ang nasabi nga katitirok ang rason kung kay ano nga gindumar anira ang maghanda summit. Ang maghanda ay paalala na ang kaalaman mula sa agham, ang mga babala, datos at impormasyon ay may saysay lamang kung ito ay nagiging aksyon. Hindi sapat ang may alam. Hindi sapat ang may babala. Kailangan tayo ay kumilos. Kaya maghanda ang bawat pamilya, maghanda ang bawat komunidad, bawat kumpanya, maghanda ang buong bayan. Dahil sa bawat hakbang ng paghanda, may buhay at kinabuhayan tayong naililigtas. Bisan kun waray nasabot kung saan o may tatabo ang big one o bigger one, padayon ang pahimatngon han mga natutungdan nga ahensya publiko nga mag-andam. Tika nga PI Eastern Visayas, Sol Alarcon, ini aniyo agenda ha 8. Hatunat sa balita yan na, US Balikatan Troops bumuli kapintahang pagkakaisa moral activity han Philippine Army. Pagpailawig han local amnesty program, ginuyunan han RTF LCAC. Ini nga ni pa nga mga ratsada himbalita, masunod na. Ratsada Balita! Umapi ang mga US forces nga kaapihan na balikatan exercise sa usang mural painting activity tinawag nga pintahang pagkakaisa. Kaupod ang iba pa nga mga tropahan Pilipinas, mga youth groups ng civil society organizations. Ang mga US servicemen inaaniya na takloban para rin tulo kasimana nga balikatan exercises. Sa Malacang Sergeant First Class Scott Porwise, Civil Affairs Specialist ng US Balikatan Troops, nga ira partisipasyon hining aktibidad nagpapakita halain nga nawunghan tactical han interoperability han balikatan exercises. So we were invited by the AFP to come out here and help paint this wall, and we felt like it was a good opportunity for us to integrate with our AFP partners, working shoulder to shoulder. That's we're here for Balikatan, but it was also a good way for us to contribute to the community of Tacloban. We're hoping that our help can help. Beautify part of the city, and we're excited to be here to help. Ang mural painting activity in proyekto han Joint Task Force han Philippine Army nga nakabase sa Tacloban. Plano ni nga proyekto lukon hin murals ang kailaban ng pader na imumutang nga Congressman Artemio Mate Avenue ang syudad. Agon mataganhin anyag nga maging lugar para ipasamwak ang mensahen kamurayawan nga pagkaurusa pinaagihan mga murals. Ratsada Balita!
Nagpahayag in makusog nga suporta ang local amnesty board din nga ato dapit para hangin proponer nga extension han amnesty program and National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Nagtapos pangarawat ang application para amnestiya ang local amnesty board di dapahan bulan ng Marso. Sa Malacan, Colonel Rico Amaro, Commander ng Joint Task Group ng Philippine Army, nga nalingkod como Vice Chairperson ng local amnesty board han Tacloban. Gikinahanglan pa nga pailawigon ang programa agud mas matagan pa sa nga oras aton mga anay rebelde nga mapaghimulo sini nga amnestiya. We view that as an extension of the opportunity for the government to project confidence building, for them to have the trust. Kasi ang isa sa talaga sa nagpipigil sa kanila na bumalik sa kanilang mga pamayanan ay huhulihin sila dahil may kaso sila or papatayin. But with this amnesty, it is no less than the President who extends the offer for a complete reintegration of the community to the community. So siguro naman hindi sila magtatalong. We will be exerting more and more efforts for those who are still with the remnants of the NPA. So kailangan may parating natin sa kanila. We are calling on all the friends, the families, the relatives. Sa part ng Army, we will be helping the local amnesty boards to send flyers or materials that will explain everything about the amnesty in just a sheet of paper. Ang local amnesty board at Catalogan City nakakarawatin maabot 1,200 nga amnesty applications samtang may ada naman 684 din nga syudad ng Tacloban. Hini nga ihapa ada pala 70 ato na deliberate ang local amnesty board kutubhan March 2026 nga talaan. Tika nga Philippine Information Agency Leyte para Ratsada Balita ini Ale Treyes in EU Agenda Ha-8. News and Information Center. Hanyusan Information Center, PBB ang pabahay ng mga programahan gobyerno, padayon habot nga han krisis sa enerhiya, ngan iba pa nga mga ayat hanasod. Masobra 3,400 nga paraguuma ngan parupangisda habasay Samar, nakatagamtam hinbulig ilarumhan Presidential Assistance Program. Tikang Hanyusan Information Center, aadihin ni Lupido han PIA Eastern Visayas. News and Information Center. Ginsiguro ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga padayon ang gobyerno pagpatuman han importante nga programa para katawhan, lakip na dinhi ang programa pabahay, haluyuhan krisis sa enerhiya ngan iba pa nga ayat nga inatubang han nasod. Sumalahan Presidente padayon ang trabaho ng gobyerno agud masiguro nga nadangat ang serbisyo publiko hatag sa nga Pilipino ngan diri nalalangan ang mga programa nga magpapaupay haira kinabuhi. Gintagan hindoon ang Presidente nga upodhan mga prioridad han administrasyon ang paghatag indisente nga balay hatag sa nga pamilya nga Pilipino, pinaagyan pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Manunumduman nga naglabay nga semana, personal nga gin-inspeksyon han Presidente ang pirang housing project sa Pampanga agud siguruhon nga maupay talwas nga dekalidad ang mga gititindog nga balay para sa mga benepisyaryo. Sumala naman kan disud Secretary Jose Ramon Aliling ginpapahaluag han gobyerno ang mga opsyon ha pabahay agud mas tamo nga mulupyo ang makatagamtam. Gintagan gihapin doon ang Presidente nga hailarom han i-administrasyon nagpapabilin niya padayon ang pagpatuman han mga programa han gobyerno agud magmagaan ang panginabuhi han mga mulupyo ngan matagan hin maupay nga kabubuwason. News and Information Center. Halay niya sumat maabotin 3,489 nga maparagpumahan bungtuan basay Samar ang nakakarawatan ang conditional cash aid duha ka adlaw nga distribusyon nga ginbuhat ng Department of Agriculture ha Municipal Team hadi pa lang iha. Sumalang report tikang HDE Regional Office 8 iniin kapartihan patapod ang gobyerno nga suportahan ang mapakabuhihan maparag-uma hilarom ang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program mataganhin kadagmitan niya bulig agud maibanan ang epektuhan pagitaas ang presyo ang produkto petrolyo han nasod. Ginpahibarog gihap ang DA nga ang Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program inusang inisyatibo
han gobyerno paghatag hin bulig pinansyal ha mga kwalipikado nga RSBEC registered nga mga parag-umay humay mais ngan tubungan mga both are registered nga parpangisda nga nadarahigan an pakabuhi nga produksyon tungod han maraot nga epekto ha ekonomiya ha nagpapadayon nga samok ha Middle East. Ini inwaray kondisyon nga kas assistance sa mga kwalipikado nga maparag-uma ngan parupangista para mabuligan ang nagtitikay taas nga gasto produksyon ngan para magpadayon ang ira kapasidad ha produksyon. Ang kwalipikado nga benepisyaryo in makakarawat hin waray kondisyon nga pinansyal nga bulig nga nagkakantidad hin 2,325 pesos. Tikang News and Information Center han PIA Eastern Visayas ini hinil dalit lupido ngan ini ang iyo agenda ha 8. Istoryahan Panlawas. Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapekto han kahimsog hanaton Panlawas. Istoryahan Panlawas. Mga impormasyon ang mga tambal o paglikay han mga magkalain-lain nga mga sakit nga nakakabalaong nga panlawas ang mga tao. Iyo may babatian. Ay Istorya Panlawas. Istorya Panlawas. Masunod na. Maupay nga oras mga kasangkayan. Ako Mary Grace Manadong bago nga magpapadangat han Istorya Panlawas yan nga edisyon han agenda ha 8. Amo nagpapadangat yan na ang pira ng mga detalye bahin han sakit han acute lymphoblastic leukemia o ALL. Ini inahihimo matungod han sobrang immature nga white blood cells nga gintatawag na lymphoblast. Nandiri pa ini hinog amo diri nakakabulig hapag depensahan lawas kontra infeksyon. Ako Heela Sumayon. Ang acute lymphoblastic leukemia o ALL in usang nga sakit nga klase hin cancer hadugo ngan bone marrow. Ini kasagaran nakakaapekto ha mga kabataan pero mahimo liwat ini mahitabo ha mga may edad. Ha ALL ang bone marrow naghihimo hindamo nga abnormal nga selula tungod dinhi naiibanan ang red blood cells nga nagreresulta hin kakapoy ngan kaputla han tawo. Naiibanan gihapon niyan mga platelets lugod nga madali magtugo ngan magkapasa. Ang common nga sintomas amo ang permi nga kakapoy, pataas nga hiranat, dali nga magkapasa, sakit ta bukog ngan permi nagkakasakit. Ang ALL kasagaran nakikita ha mga bata nga nag-iedad 2 to 5 years old. Pero ang mga adulto mahimo gihapon na maapektuhan hini nga sakit. Ang posible nga hinungdan hini indiri pa klaro pero may da mga risk factors sugad han genetic condition Down syndrome. Pagka-expose han radiation and history ha chemotherapy para may baro ng nasakit. Gimbubuhat ang blood test, bone marrow test, ngan iba pa nga mga laboratorio. Ang acute lymphoblastic leukemia in pwede matambal pinaagi han chemotherapy, targeted therapy, ngan bone marrow transplant. Bisan kun ini usang nga delikado nga sakit, may ada na yan na epektibo nga mga paagi at pagtambal. Importante gud la ang early detection pinaagi ang pagpa-check up para mas dako ang tsansa han pagtambal. Iyo pala nahibatian at pinakaurhi nga impormasyon bahin ang paghirot ng mga sakit. Naghihinaot kami nga kamoy magpabilin nga mahimsugan lawas nga makabulig hapag padukwag han aton sa syudad. Magpapadayon kami hapaghatag ha iyo yung mga impormasyon nga may kalabutan ha mahimsong nga kapanlawas ngan paunan o malikayan ang mga sakit. Dapat healthy para happy. Tika ha Philippine Information Agency Eastern Visayas, ini Heela Sumayon. Nga ako naman, Mary Grace Manadong para ha Istorya Panlawas. Ini ang iyo agenda ha 8. Sumat panahon. Nagpahimatngon ang pag-asa nga adayan na 79% ang sansa na may tatabo ang El Nino tika nga mga bulan han Hunyo, Hulyo ngadto ha Agosto nga magiging kausa hinduro nga pagmarahan tuna. Pagingulang hin tubig kanan epekto hini ha mga panahon ngan agrikultura. Sanglit ginisahan pag-asa ang El Nino watch ngadto ha El Nino alert didahan makalabay nga simana. Agud mapahimat ngunan ang publiko nga kinanglan ang sadang nga pag-andam darahini nga ginbabana-bana nga diri la ordinaryo nga El Nino kundi super El Nino. Magiging dako ang epekto hini ha mga surok han tubig, agrikultura, suplayan enerhiya, ngan kabunggusan nga kaupayan han publiko. Ginbabana-bana han climate monitoring and prediction section han pag-asa nga matika nga El Nino habulan han Setyembre
Oktubre nga Nobyembre 2026. Pero dugang pa han pagbanabana han pag-asa posible ang Super El Nino ha fourth quarter yan nga tuig. Kutob ha Enero 2027. Tika nga Weather Bureau ang Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ini Hirubin Miñano. Ini ang inyong agenda. Hautso. Habot nga han padayon nga ayat han kakablasan ngan paghinitaasan presyo han mga papliton an walang gutom program inagsiserbi nga kahayag para han kadamaan nga mga Pilipino. Iniin malinaw nga pagpasabot nga ang pakigbisog kontra gutom indi rila responsibilidad han pipira nga sektor kundi han bug-os nga gobyerno ngan han bug-os nga komunidad. Panuyo hini nga programa in simple kundi mahinungdanon siguraduhon nga waray Pilipino nga magugutom. Ipinaagihan gin pahiluag nga food assistance program suporta panginabuhi nga bubligay han durodilain nga sektor hinay-hinay nga natatagan hin solusyon ang pinakamabug-at nga problema han nasod ang gutom. Diri kakalirong nga dako ang papelahan mga ahensya ng gobyerno sugad ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng Department of Agriculture o DA hapag patuman hin mga programa nga nabaton han seguridad hapag kaon. Labaw pa han ayuda ang tinuod nga kusog han walang gutom program inaada hapag hatag hin hilawig nga solusyon pagpakusog han lokal nga produksyon suporta ha mga mag-uruma ngan mangirisda ngan paghatag hinigayon ha mga komunidad nga maging bastante ha kinabuhi. Hini nga paagi dirila temporaryong nga napupunan ang paghingulang ha pagkaon kundi mas nga ginpapakusog ang kahintang ha kinabuhi han kada tagsa Pilipino. Kun an eksakto nga pagkaon ha lamesa permi andam ang kada pamilya nga atubangon ani adlaw-adlaw nga mga ayat tika nga edukasyon han mga kabataan kutob ha era mga tagsa-tagsa pakabuhi. Importante gihapon nga kilalon ang papelhan mga lokal nga panggobyernohan nga pribado nga sektor hakalampusan han walang gutom program. Ang walang gutom program in katumanan han mga saad haluyo han mga pagsari may pitad o kung may konkreto nga pitad agus siguraduon ang dungog han kada Pilipino. Kung magpapadayon ini nga inisyatibo diri hirayo nga makakamot an usa nga Pilipinas kundiin kada tangkaan in may pagaharampangan ngan kada Pilipino may maupay nga kabubuwason nga lalauman. Para han editorial ako si Ryan Arinto ini aniwa agenda ha 8. Iyo pala hinbatian ang pinakauri nga impormasyon ngan solusyon. Sugod man mga programahan gobyerno nga nakakabenepisyohan mulupyo. Daw nga salamat ang iyo pag-upod ha amon ngini na edisyon. Kami magpapabiling nga ada sentro han mga balita nga naksyon parang katawhan han rehiyon. Hasta sunod nga gayon. Ini ang iyo Agenda Hauso Year 2. Agenda Hauso. Salamat haniyo sa Agenda House, ang programa nga nakatutok sa mga balita, informasyon, ngan solusyon kasubong ang gobyerno para hakoswagan ang panginabuhi ang mga mulupyo. Tugtog kasunod gayon Eastern Visayas. Habahong Pilipinas! Ang iyo agenda. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipinas.